Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ng aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa No More Motovlog o kahit sino mga vlogger na nagmomotor ay hindi na po pwede yung mga ganitong content mga ka-plastic. Bakit nga ba ipinagbabawal na mag-content o mag-vlog during this duty bilang isang motor TNBS rider mga ka-plastic? At marami na kasing motovlogger na madalas ko napapanood na puro na lang ang iisa. Halos iisa lang yung mga pinupunta ng mga content nila. Pag hindi poverty porn, kung hindi poverty porn, puro mga nag-aano sila ng mga chicks. Yung mga parang kunwari, nagmi-meet up sila ng isang babae na kunwari nagpabook sa kanya. Pero may mga malalalim na hindi natin maintindihan kung san pupuntahan ng kanilang mga content. So masyado ng cringe tsaka masyado na pong parang napaka-liberated na yung mga content ng mga motovlogger eh. Hindi na siya yung parang related sa kanilang mga ginagawang trabaho. Puro na lang pa-thirst trap, mga ka-plastic. Kaya nawawala na sa alignment yung kanilang trabaho bilang isang motorista. So wag na natin patagalin ang ating mga patutsyadang sinasabi dahil itong LTFRB ay magsasalita na po sa video na ito. So panoorin natin. Magandang umaga po sa lahat. Nagpalabas po ang LTFRB ng memorandum tungkol po sa paggawa ng content sa mga PUB drivers. So bawal po talagang gumamit ng cellphone kahit nga po mga private drivers. Kasi kapag nagmamaneho tayo, according po sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, bawal po tayong mag-text, bawal po tayo receive ng calls, bawal po tayo magtingin or mag-watch ng new movies or videos. Bawal po tayo mag-scroll sa Facebook, bawal po tayo mag-search sa internet at bawal din po tayong bumasa ng mga e-books at mag-play o mag-scatter while we are operating motor vehicle or motorcycle. Even nga po sa intersection kapag nakastop po ang traffic light, bawal po nating pindutin, hawakan ang cellphone. Under po yan sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act na may first offense na 5,000, second offense na 10,000, third offense na 15,000, at fourth offense na 20,000. Succeeding offense po ay meron po tayong revocation of driver's license. So paalala po sa lahat ng mga content creators, mga riders, drivers o PUB drivers, pwede po tayong mahuli ng anti-distracted driving. May mga exemption circumstances naman po kapag merong mga emergency calls like may nakita kayong na-aksidente sa kalsada o may sunog or any other emergency, gumilid lang po kayo, mag-park para safe bago kayo tumawag. Drive safely po mga kapatid, Sir Marbs! So ulitin natin hihimay-himayin lang natin yung mga sinabi ng itong taong ito. From LTFRB pa to Parang wala naman siyang nabanggit sa kanyang memorandum na bawal mag-filming. So pasok pa rin. Diba? Makakapag-vlog pa rin. Isa-isay natin Magandang umaga po sa lahat. Nagpalabas po ang LTFRB ng memorandum tungkol po sa paggawa ng content sa mga PUB drivers. So bawal po talagang gumamit ng cellphone kahit nga po mga private drivers. Kasi talagang hindi naman talaga pwedeng gumamit ng cellphone. Kung makikita nyo naman habang nagmamaneho sila, hindi naman nila hawak ang cellphone. Tsaka hindi naman sila Tsaka isa pa, kung ikaw ay TNBS rider,
o driver, hindi maiiwasan yun kasi nagwe-waste ka eh. Kino-contact mo rin yung nagbubook sa'yo eh. So, nasan yung point of view doon na bawal yun? So, paano mo kakausapin ang pasahero mo na nagbubook sa'yo? Since bawal pala mag-scroll, bawal palang kumontak. Yun kasi yung pasok. Since sabi nga nila bawal mag-scroll, di ba? Bawal mag-chat, mag-scatter. O, ito. Panoorin natin to. Nagmamaneho tayo according po sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, bawal po tayong mag-text, bawal po tayo receive ng calls, bawal po tayo magtingin or mag-watch ng movies or video. Oh, dito pa lang talo na siya mga ka-plastic eh. Bawal mag-call. Paano mo nga naman mahahanap yung pasahero mo kapag hindi mo siya makita sa pinpoint? Ano yun? Magme-mental telepathy ka na kagaya ni Piccolo tsaka ni Dende. Hoy Dende, nasaan ka na ba? Nasa planet Namek ka na ba? Parang ganun ba? Since bawal mag-call eh. Bawal daw mag-text. So paano yun? Diba? Parang ang labo naman ng RA number 10913 mo. Anti-Destructive Act. At ito pa, meron pa. Bawal po tayo mag-scroll sa Facebook, bawal po tayo mag-search sa internet, at bawal din po tayong bumasa ng mga e-books at mag-play o mag-scatter. Oh. Bakit magpe-Facebook while on driving? Wala naman akong na-encounter na ganun kahit ng mga TNBS driver o TNBS rider. Napakatanga naman niya, magmo-multitasking siya, magpe-Facebook habang wawa sa'yo. So pasok pa rin yung vlogging dito mga ka-plastic. Kasi kapag nagbablog ang mga motovlogger, ano ba ang gamit nila? 360 dashcam. 360 cam. Dashcam. Yun ang gamit nila. So hindi naman nakaka-distract yun dahil habang nag-ride sila, naka-operate yung dashcam. Kinukuhaan nila ng video. So hindi siya kasama sa sinasabing RA number 10913. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung pag ginamit mo lang yung mobile device mo. So ang pangit lang dito sa ruling nila, yung pag-text tsaka pag-call, pinagbabawal. So paano mo nga makokontak yung halimbawa ikaw, food panda rider ka, hindi mo mahanap yung customer mo dahil nasa tagong lugar yung kanilang tinitirhan. Kukontakin mo siya. Bawal gumamit ng cellphone. Paano mo makokontak yun? So gagamit ka ng mental telepathy. Oy, ma'am, sir, saan na po kayo ngayon kasi nandito na po ako sa Kalye 4. Hindi ko kasi mahanap yung eksaktong bahay ninyo eh. Nasa nagsasalita yung utak ko, yung mental telepathy. Ano yan, Kaioshin? Ano yan? Si Piccolo? May kakayang mag-mental telepathy? Dito pa lang sa batas na pinapatupad nila, napakabugok na talaga mga ka-plastic. So hindi ko sinasabing kinakampiyan ko yung mga rider. Kasi ang pangit kasi ng kanilang protocol. Ang pangit ng kanilang yung sinasabi nilang ganitong bagay. So wala namang sinabi rito na mag-filming, bawal mag-filming. Wala siyang binanggit. Sa 1 minute and 35 seconds niyang video, wala siyang binanggit na bawal kumuha ng video while on riding or driving, etc. etc. Kasi hindi naman, paano nga naman yun, di ba? Naka-dashcam ka eh. So hindi naman yung katawan mo physically na nadidistract ka dahil automatically naman kumukuha ng video yung dashcam.
'Di ba? Ang ano lang dito, yung point of view lang ng LTFRB o ng LTO, yung paggamit ng cellphone while on driving. Matagal na ito mga kaplastik, hindi pa nauuso yung motovlogging. Meron na talagang umiiral na RA number 10913 o yung Anti-Distracted Driving Act. Kasi noon pa lang nangyayari na yan, umiiral na yan na nagte-text ka habang nagda-drive, so mapangit nga naman yun. Magkokos lang yan ng aksidente. So may point of view. Pero kung pinag-uusapan dito yung pagbablog ng mga motovlogger, hindi pasok dito yung bawal mag-filming habang nagda-drive, habang nagra-ride. 'Di ba? Along with the passengers, 'di ba? Along with the pasahero habang nagkwekwentuhan. Siguro pati hindi nga lang nila nailagay sa batas yung intercom. 'Di ba mayroong intercom ngayon na may microphone si rider tsaka may microphone si pasahero. Tapos nag-uusap sila, naririnig nila yung isa't isa nila dahil sa pamamagitan ng intercom. So hindi naman siguro kasama yun sa Anti-Distracting Act, Distracting Driving Act. Wala naman nabanggit eh. Kaya may laban pa rin ng motovlogger. Operating motor vehicle or motorcycle. Even nga po sa intersection, kapag nakastop po ang traffic light, bawal po nating pindutin, hawakan ang cellphone. Di ba nakakabobo yun? Naka-stop na nga eh. So hindi naman tayo nakaka-distract ng ibang motorista. So may karapatan pa rin tayong mag-scroll. Paano kung nagwe-waste yung tao tapos pinagkamalan ninyo? Diba? Parang ang pangit naman ng batas ninyo. Parang hindi nyo naman pinag-isipan yung batas ninyo. Sana baguhin nyo man lang. Diba? Hindi yung magpapasa kayo ng batas tapos nonsense naman yung mga pinupunto ninyo. Na bawal mag-scroll, naka-stop ka. Eh paano naman yung mga four wheels na hindi nakikita dahil nakatinted? Di ba? Ang labo, di ba? Po yan, no, sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act na may first offense na 5,000, second offense na 10,000, third offense na 15,000, at fourth offense na 20,000. Succeeding offense Laki pa ng offense, no? Unang offense pa lang 5,000. Samantala yung mga TNBS rider, di naman nung kumikita ng 5,000 yan sa buong maghapon. Pinakamataas lang nakita niyan, 1,500. Abonado pa sila. Diba? Talagang mga gahaman talaga mga ahensya ng gobyerno, no? Where it comes sa pagsalang ng mga offenses. Biruin mo, second offense 10,000, third offense 15,000, tapos fourth 20,000, tapos revocation na, tinanggalan mo ng trabaho. And that's the reason why kung bakit hindi ako nag-interest na magmotor eh. Kasi sa mga ganitong bagay pa lang nakaka-bullshit na yung mga batas nila, pati yung multa nila. 5,000, paldong-paldo. Kasino lang yan na itago lang ng enforcer yan at gumawa lang ng peking ticket. Diba? Kaya dumadami mga buhayang enforcer eh. Dahil sa mga ganitong batas, mga kaplastik. Mas inuuna pa nila yung mga ganitong bagay. Sobrang init ng mata nila sa mga motorsiklo. Hindi naman masama magpasa ng mga batas. Dahil dumadami na nga ang riding in tandem, mga naglalabasang krimen na ang ginagamit ay motor. Pero napakalabis na to para sa mga naghahanap buhay ng patas eh. Tapos gagatasan mo pa ng 5,000.
hanggang 20,000 piso. Parang hindi na makatao, no? Maghahanap buhay ka na lang. Out of nowhere, may violation ka na, tas may 5,000 ka pang offense. Wawa sa'yo. So ano kaya masasabi ni Kuya Marbs? Panoorin natin to. So paano yan? Di bawal na mag-motovlog. Paano yung mga motovlogger niyan? Ano yung mga content creator na motovlogging yung ginagawa nilang content? Kaya sabi dito ng LTFRB, strict provision on vlogging, social media engagement, unauthorized use of communication device while operating public utility vehicle. An act prohibits and penalizes any drivers who is distracted while using communication or cellphone while the vehicle is in motion or temporarily stopped on the red light intersection. Pinanood ko yung video ni Sir. Shoutout sa Sir, magandang umaga ho, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Pwede kayang mas maklarify ang batas na yan, no? Kasi yun nga, yung pagmumotovlogging nga, kasi gumagamit ng ganyan, ng camera, nagbablog, gumagawa ka ng content, gumagamit ka ng cellphone, bawal na, no? Bawal, pinagbabawal. Kasi ang angin dito, halimbawa gumagamit ka ng gantong camera. Ayan, no? X4, 'di ba? X4, tapos nakasalpak lang siya diyan sa harap ng motor mo, no? Hindi ka naman distracted kasi nandun lang yung camera, 'di ba? Nandun yung camera, naka-on lang siya for the purpose na syempre just in case wag naman sana may kamunting dumaan o may disgrasya, makapture ng camera, may ebidensya kang ipapakita, nagra-run yung camera. Siguro okay lang naman siguro yun, Sir, no, na nakakabit to, tapos nagra-run yung camera. And then pag uwi mo sa bahay, gusto mong mag-content, nasa bahay ka na, nasa loob ka na ng bahay, kukunin mo ngayon yung footage ng camera, and then, mag-e-edit ka, gagawa ka ng content, i-upload mo sa social media, pasok pa rin kasi yon as vlogging, di ba? Pasok pa rin yon as vlogging, content pa din yon, content creation pa din yon. Pero, nasa loob ka na ng bahay nung ginagawa mo yung content na yon. Nakigets nyo? Sana po pakilinaw na pwede pa rin pong gumamit ng gantong camera or go. Actually, wala namang binanggit ang LTFRB o yung nag-vlog kanina na bawal mag-filming. Ang sinabi lang niya, bawal lang mag-text, mag-call, mag-scroll ng mga browse na Facebook o ano man. Bawal din mag-sugal. 'Di ba? Yun lang wala naman iba Bawal mag e-books at kung ano-ano pa. Basta related lang sa paggamit ng cellphone. Pero wala naman sinabi doon sa kanilang batas na sinasabi nila doon na bawal magkuha ng video gamit ang dashcam, gamit ang yan yung sinasabi ni Kuya Marbs na parang 360 na camera. Wala naman, 'di ba? Wala naman. So ibig sabihin, pasok pa rin naman sa pagiging motorista ang gumamit ng mga camera. Kasi nga naman may punto tayo. Protection din naman yan ng mga TNBS rider, even ng mga driver ng sasakyan. Kasi nga naman, kapag may kumupal sa'yo sa kalsada tapos wala kang may pakitang raw footage, dahil wala pinagbawalan ka So parang ayaw nilang makarating sa social media o sa mga otoridad yung mga inirereklamo sa kanilang crime elements sa kalsada. Tulad na lang ng road rage, tulad na lang ng holdapan, napping, sunog, o kung ano-ano pang mangyayaring milagro sa kalsada mga kaplastic. So, I think hindi naman siya kasama sa violation ang maglagay ng camera sa mga sasakyan o sa mga motor. So, yun lang ang paliwanag ko kay Kuya Marbs. So yun kasi maraming nagpapanik. So ang comprehension ng mga rider baka madamay pati yung mga dashcam. So parang kung iintindihin mo yung batas na sinasabi ni Kuya ng LTFRB na pinasa nila,
na wala naman doon, hindi naman kasama sa paglabag sa batas trapiko ang pag-filming o pagkuha ng mga video gamit ang dashcam o kaya yung mga iba't ibang camera, klaseng camera na pwedeng gamitin sa sasakyan. So yun, actually dapat nire-revisa nila yung mga kanilang batas eh. Kasi parang wala sa lugar. Parang batas lang ng barangay tanod yung kanilang ginawa. Pro o action cam or anything na camera. Sana pwede pa rin po, no? Kasi sa bahay naman to i-edit and hindi ka naman siguro distracted na maya titingin ka sa camera, pangiti-ngiti ka. Hindi naman siguro ganun. And yung sa cellphone naman po, hindi naman natin maiiwasan na hindi gumamit ng cellphone sa pagmamotor, especially pag gumagamit ka ng maps. 'Di ba? Mga rider natin dyan, delivery rider. Siguro naman exception yun. Kasi pinanood ko yung video, maraming kulang doon sa sinabi ni Sir Ayan, kung may call, di ba, may tawag, meron naman tayong intercom. Intercom kagaya nito. Yan, kagaya niyan. Di ba, Cardo, ito, intercom. So itong intercom na to, pwede kang sumagot ng call sa intercom nang hindi mo hinahawakan yung cellphone. Walang pinagkaiba yan sa four wheels, di ba? Sa manobela, may pindutan doon, di ba? So meaning, kaya may ganong pindutan yung kotse dahil allowed and legal na pwede kang sumagot ng tawag sa loob ng kotse. And ganun din sa intercom, 'di ba? Hindi mo hawak yung cellphone mo, naka-maps ka, may tumawag sa'yo. Pak, pindot. Yung ibang intercom may voice command pa yan, answer call. Hindi naman ako against sa ganyang batas nila. Actually, maganda nga yan kasi meron talagang mga kagaya ng mga yung iba no na may mga nakalsalpak pa na cellphone dito sa loob ng helmet nila. O kaya ba nagda-drive, hindi sila aware sa nangyayari pero running pa rin sila nagsa-cellphone. Sobrang laking cost talaga ng accident nun. Pero kung usapang motovlogging kasi, 'di ba kagaya niyan, inuulit ko, 'di ba? Gamit ka ng 360, automatic nagka-capture, hindi ka naman nakatutok doon sa camera na 'yon kasi aware ka naman na nagka-capture kusa. Hindi naka-capture din nung camera yung pinag-uusapan nyo ng rider mo. Since parehas kayong may intercom, especially sa mga angkas, hindi naman siguro bawal nakausap mo yung OBR mo sa likod, 'di ba? Para lalo na pagka, para naman kayong mga statwa niyan na tahimik ka lang. 'Di ba? From point A to point B, hindi kayo nag-uusap. Kalokohan 'yun. And dun sa intercom na 'yon, 'di ba, nakaka-capture yung pinag-uusapan, nakaka-capture ng camera. And pag-uwi, dun mo pa lang siya i-edit para maging vlog siya, 'di ba? Hindi mo naman siya ini-edit yung video at ina-upload while running a vehicle. 'Di ba? Sensya na medyo mahaba pero kasi yung mga gantong klase na batas na hindi planchado Kumbaga, ang daming kulang Pakipaliwanag ng buo kung ano yung do's and don'ts at susundin naman po namin yan ng mga rider. Kasi minsan yung mga gantong hindi malinaw na batas, minsan nate-take advantage to, ginagamit to ng mga nanghuhuli. 'Di ba? Wala namang pinagkaiba yan sa tambucho. Ginagamit nila yan Sa totoo lang, may mga nanghuhuli na ginagamit nila yung dahilan, 'di ba? Para manghuli, which is 'di ba? Ito sa akin lang naman. Sa akin lang. Ano masasabi nyo, guys? Ano masasabi nyo? Comment sa comment section. Let's go. Yun, tama yun. Umabot sa punto na pag hindi malinaw yung batas na pinatupad, kulang. Kasi napansin natin maraming kulang sa mga bawal. Baka mamaya may mga mag-insist na naman na tukupal na enforcer na sinasabi nila na nasa batas yan ng 1091.3 Hindi mo ba nabasa dun? Kahit naman wala naman talaga dun. Diba? Kaya yun yung dapat nating i-clarify. Kung gagawa kayo ng batas, masinsinan ninyong i-breakdown yung mga bawal. At yun talaga yung dapat. Kasi mahirap na bilang isang TNBS rider o kung ano man ang tawag sa kanila. 'Di ba? Tulad yan, di naman pasok sa violation yung pagkuha ng video. 'Di ba? Kasi hindi naman totally hawak mo yung camera Nakakabit naman yun sa sasakyan, naka-intact. Kumbaga, nagro-roleplay lang yan habang nagmamaneho. So may punto naman din tong si Kuya Marbs
i-edit mo na lang yung video kapag tapos ka na magtrabaho bilang isang TNBS driver o rider. Saka mo ngayon yan i-edit, tas gagawan mo ng content. So walang point, 'di ba? Na para kasi yung pinatupad nilang batas, parang nangangapa sila. Saka lang magkakaroon ng ganung bagay kapag may nangyari na. Parang ganun kasi yung gusto nilang palabasin eh. Kapag may nangyaring ganitong bagay na ikinapahamak ng mga rider, sa kanila i-insist na kasama pala yun sa batas. Kahit wala naman nakasulat sa RA 10913 na sinasabi nila. So parang ang lumalabas dyan sa pinatupad nilang batas, nangangapa pa lang sila ng mga posibilidad pang violation na ilalabas pa nila. So parang sa ngayon, naka-default pa yung kanilang mga violation na pwede nilang mapansin sa mga motorista. So pangit naman yun mga kaplastik. Para silang mga unggok na gagawa ng batas tapos bigla silang magdadagdag pa ng posibleng violation at sasamantalain talaga yan ng mga tarantadong enforcer. Ngayon noon, simulat sa pool pa lang, hindi pa nauuso ang dashcam. Naganap na talaga mga enforcer na buhaya. Lalong-lalo na sa kahabaan ng Maynila. Daming demonyo dyan, tsaka sa Pasig. Quezon City, Pasig, Maynila. Daming kupal dyan. Kainta. Diba? Kaya sana naman, LTFRB, gawan mo naman ng mas makabuluhan yung mga batas ninyo, hindi yung parang naglagay ka lang ng kaunting detalye, tas yun na, batas na. Tapos pag mayroon na namang panibagong senaryo na nangyari na nag-cause ng aksidente o gulo, saka lang kayo magdadagdag dahil wala eh. Nakadiscover kayo ng bagong senaryo. So pangit yun mga kaplastik. So dapat maayos at maliwanag na eksplenasyon nang sa gayon yung mga motovlogger magkaroon naman ng extra income. Diba? Yun na lang yung pinagugutan nila eh. Bukod sa entertainment purposes at gumagawa sila ng poverty porn at the same time nakakapangbabae sila habang nagra-ride nakikipaglandian sila sa mga pasahero nilang babae. joke lang. Yun lang. Kaya nawawalan sila ng content, 'di ba? Yung mga moment na pwede nilang ilagay sa kanilang page. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Sobrang humahaba na. So sana linawin nila yung mga batas nilang parang umi-style bulok. Nasa Pilipinas kasi tayo kaya barubal balagbagan ang mga batas na pinapatupad. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic, and this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.